So hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video. And for today's video, ayan, iPhone XR. Review po natin ngayong 2025. So tara, check natin. So ayan, for today's video mga ka-J-Vlog, i-review natin ngayon ng iPhone XR. So itong iPhone XR, syempre, ano na to 7 years na to lumabas sa market. At hanggang iOS 18 na lang po itong smartphone na to. So wala na siyang update. So dito sa ating full review, titigan natin kung sulit pa ba ito i-purchase ngayon 2025. Lalo na kasi yung mga iba ang mindset when it comes sa iPhone. Pag alam nilang wala ng update, sabihin nila is hindi na siya usable. Hindi po totoo yan. Ang iOS 18, matagal po yung magiging relevant sa market. Kaya itong iPhone XR, yung longevity nito, matagal pa po. Yung iPhone 7 nga, usable pa rin. Hanggang iOS 15 lang yan. Nawalan niya ng update ng 2021. Pero 2025, still usable pa rin siya. So, ito asahan nyo, 2030, 2031, pwede pa po itong iPhone XR. So, napakasulit po nitong smartphone na to. At ang maganda balita, mura-mura na lang siya sa nire-recommend nating shop, ang CMB Gadgets sa stall XB02. Second floor, Greenwich, San Juan City. Mura na lang po kay Ate Mayet itong iPhone XR ngayon mga idol. At yung 128 nila, naglalaro na lang usually sa 9,000 pesos. 8 to 9,000 pesos for the 128GB and 256 sa 10,000 pesos. So, napakamura na lang. At siguro 64, makakuha kayo nito ng 7K. And ito is nasa pa to kumbaga iOS 18 pa to, matagal pa tong magiging relevant sa market. At ito nga mga ka-J-Vlog, ito po yung binili ko kay Mayet noong una kami nagkita, itong iPhone XR na to. So update natin siya, nabili ko siya noong 2023, 100% battery health, genuine battery siya or napalitan na yung battery niya. Pero ngayon after 2 years, higit 2 years na, ang battery niya nasa service na siya 78%. O, di ba? Ito pa rin po yung binili ko sa CMB Gadgets na iPhone XR. Ito po yung hindi ko pa talaga kilala si Mayet. 78%. Itong 78% na to, matagal pa po ito. Matagal pa tong battery na to. Huwag nyo munang palitan as long as yung battery original. And kumbaga, as long as yung battery original, no worries pa dito sa iPhone XR na to. And tingnan nyo naman, napakinis pa rin ito. Maingat yung pinagbigyan ko rin ito. Nakailang na to, nakailang pasa na. Napasa to sa nanay ko, napasa to sa pinsan ko. Ngayon, papasa ko na siya dun sa pamangkin ng wife ko. So, ayan siya. Marami rin napupusuan bumili ng iPhone. The best din bili ng iPhone XR. At ang kunin nyo 128. Usually kasi hindi na rin sila nag-stock ng 64GB kasi 64GB ngayon. Lalo-lalo na ang laki kumain ng iOS 26. Ang iOS 26 usually kinakain yan 20 plus gigabytes. Tapos yung mga applications ngayon ang lalaki ng mga storages. Yung 128 nga lumiliit na rin mga idol. Kaya eto na talaga the best. Huwag nyo nang kunin yung 64 kahit masilo kayo sa mura niyang 64. Kung few thousand pesos lang naman ng ang pinagkaiba, I suggest go for the 128GB of internal storage. The best minimum na to. So, itong chipset ito or the processor of this iPhone XR is the Apple A12 Bionic chip. Napakalakas pa rin ng chipset na to mga idol. Meron siyang single rear camera system. Ayan. So, meron siyang single rear camera system. 12 megapixel main camera siya. Mayroon siyang flash. Tingnan nyo naman ang layo ng mga camera ngayon ng iPhone compare sa XR. Diba? Ito yung mga base model ngayon. iPhone 16, iPhone XR. Tingnan nyo naman kung gaano kalayo na yung mga camera. Malinaw pa rin ang camera nito. Marami pa rin piniprefer ang iPhone XR when it comes sa camera performance. Even the front-facing camera of this smartphone is napakalinaw pa rin. Support niya ang 4K video recording sa rear camera. And syempre, dati is hindi pa naman uso ang OLED sa base model. Ito po ay IPS LCD display po itong iPhone XR. 6.1 inches siya. So, mas malaki siya sa iPhone XS kasi dati, yung XS is 5.8 tapos itong base model nasa 6.1. So, mas malaki yung base model before. Pero ngayon, pantay-pantay na sila ng mga screen size. Aluminum body siya. Yung frame niya is aluminum tapos glass back. Ito is 6 colors ang available ng iPhone XR. Meron tayong blue, yellow,
red, black, white, and yung coral. Yun nga mga ka-J-Vlog, lumabas na noong 2018, kaya ang tagal na neto lumabas sa market. 7 years na siya. 7 years siya nawalan ng OS update, tapos mag-add pa kayo ng ilang taon, kasi yung iOS 18, matagal pa rin po yan magiging relevant sa market. So again, kung bibili kayo ng mga iPhones, doon lang tayo bibili sa legit nating shop, ang CMB Gadgets. No worries when it comes sa mga 70+% battery health, as long as yung battery is original, all goods pa, genuine battery, huwag kayong mag-alala, maganda pa rin ang mga performance niya. So video sample, front-facing camera of the iPhone XR. Ang pinaka-max sa resolution niya is 4K din sa front-facing camera. Pero ang gamit natin is Full HD 1080p, up to 60 FPS siya. Napakalinaw pa rin ng camera netong smartphone na to. So video sample, rear camera of the iPhone XR. Pinaka-max resolution niya is 4K, pero itong gamit natin ngayon is Full HD 1080p at 60 FPS. Ayan, napakalinaw. Sobrang solid pa rin. Perfect na perfect for vlog, for making contents. Zoom, try natin yung mga nag-iihaw dun. Ayan. Pogi na ito. So, ito, check natin yung, explore natin itong iPhone XR na to, na syempre na-purchase natin to kay Ate Mayet noong 2023. Yan nyo, maganda pa rin siya, makinis pa rin, maalaga naman yung mga pinagmanahan ko nito. So, syempre, glass back cover siya, aluminum body, tapos dito sa, ayan yung single camera. Tingnan nyo, napakalayo ng mga camera ngayon ng iPhone. So, ito yung parehong base model, 16 tsaka 10R. O, diba? Tapos, ito, Pro Max. Parang di na nagkakalay doon sa LiDAR scanner na lang. Yun. Diba? So, grabe innovation ng camera ngayon ng mga iPhones, especially iPhone XR is okay pa rin naman to. Malinaw pa rin siya. And mamaya magpapakita ko ng mga photo samples nitong device na to dito sa ating video. So, single rear camera system siya. Meron tayo dito sa right side yung kanyang SIM tray, power button. Sa left side is yung ring and silent toggle, volume rocker. Sa baba naman ng smartphone is microphone, lightning port, and speaker grills. And syempre naka-notch display itong device na to. Ayan, 6.1 inches IPS LCD display, liquid retina IPS LCD display. So, yun nga, tulad ng pinakita ko kanina, 78% battery health lang siya. And let's try to play Mobile Legends. Pero in fairness sa camera quality niya, nandun pa rin yung ganda ng camera performance na itong device na to. So, try natin maglaro dito. So, abangan nyo lang din yung game test natin dito sa device na to. Ayan, so pagdating sa Mobile Legends, okay naman siya. O, di ba? Playable pa rin siya. Nakaset tayo sa mataas sa settings dito. So, pagdating sa ML, okay pa rin naman itong iPhone XR. Playable pa rin siya. So, stay tuned lang sa ating game test ito sa smartphone na to. Dahil lalaroin pa natin ng further itong iPhone XR. So, yun mga ka-J-Vlog, ang ating review dito sa iPhone XR ngayon 2025. The quick answer dyan is maganda pa ba ito i-purchase? Definitely for its price. Pwede pa ito i-purchase. Biruin mo, 7 years na siya. iOS 18, matagal pa yung mga gamit mga ka-J-Vlog. Tapos yun, kung naghanap kayo ng affordable iPhone na go-to, maganda ring i-refer ang iPhone XR dahil napaganda ng camera performance ng device na ito. Mabilis pa rin ang Apple A12.
Gigame test din natin ito sa ibang video, so stay tuned lang. Playable pa rin naman ng mga select games dito, ML, COD, Honor of Kings. Try natin ng Genshin, baka kaya pa rin naman sa iPhone XR ngayon 2025. Kaya, yun, napakamura, 9,000, 128 GB. Kung gusto nyo bumili, doon lang tayo bibili sa ating legit na seller sa Green Hills, si Ate Mayet ng CMB Gadgets. Marami silang mga available, hindi lang iPhone XR, 11, 12, at marami silang mga freebies na ino-offer para sa inyo. So, ang iPhone XR ngayong 2025, for its price, pwede pa naman siyang i-purchase. Napakaganda ng software optimization talaga ng Apple. Biruin mo, ito talaga magugulat kayo. 8 taon na to, hindi pa rin siya mabagal. For example, pag nabili nyo yung iPhone, mabagal siya. Merong isang cause dyan, battery. Baka battery may problema dyan, sira yung battery nyo, kaya pag kunyari nag-scroll kayo, nag-stutter siya, ito is all goods pa rin. Pero pansin ko lang dito, mabilis na talaga siya uminit, especially pag naglalaro tayo. Pag nag-overheat siya, doon na tayo makaka-experience sa mga overheating, kumbaga sa isang smartphone like this one. Pero, the battery is 3,100 mAh battery capacity. Yes, maliit yan in today's time. Usually 7K. Kumbaga, kung hindi kayo nagigame, aabot din naman siya isang araw. Kung primary smartphone nyo to, siguro mga mag-charge kayo dito ng 2 times. Kung isa lang talaga tong smartphone nyo. Kasi syempre, maliit lang battery capacity na ito at nagsimula to sa lumang OS. Kaya, syempre, every year, nag-update siya ng OS. Every year is nadadagdagan yung features ng OS na kumakain ng battery consumption. Kaya mas mabilis na siya malobat compare nung binili niya siya ng brand new or nung release date na OS niya. So again, mga ka-J-Vlog, kung makuha nyo to ng napakamura, definitely, sulit pa rin naman ang iPhone XR ngayon 20.